Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Liza Gayares from CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang salita ng Panginoon na makikita po sa libro ng Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 19. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Manaming na dakila sa lahat. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus and Holy Spirit, for the life na inyo pong binigay sa amin. Salamat po sa buhay, panibagong pag-asa na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa ngayong umaga, Lord, kayo po humihingi ng kanunungan sa inyo. I-open niyo po ang aming mga puso na aming pumatanggap ng buong puso ang iyong salita. Tinataas namin ang katagumpayan ng iyong salita at patuloy niyo po kaming katagpuin, O Diyos, sa inyo pong mensahe ngayong umagang ito. So iyo pong papurit po sa salamat in Jesus' name. Amen at amen. Tayo na po'y dumako sa ating morning devotion na pinamagatang How to Avoid Apostasy in Times of Prosperity, Honoring the Lord in Everything We Do. Atin pong Bible text ay makikita sa Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 19 in NIV version. Fear the Lord your God, serve Him only and take your oaths in His name. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. For the Lord your God who is among you is a jealous God, and His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of the land. Do not put the Lord your God to the test as you did at Massa. Be sure to keep the commands of the Lord your God and the stipulations and decrees He has given you. Do what is right and good in the Lord's sight, so that it may go well with you, and you may go in and take over the good land the Lord promised on oath to your ancestors, thrusting out all your enemies before you, as the Lord said. This Bible text reminds Israel through Moses about the warning and consequences of Israel if they won't follow and obey God's laws and commands. Sa atin pong title na How to Avoid Apostasy in Times of Prosperity, apostasy means an act of falling away from the faith. Kaya naman, lahat ng paalala para sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses ay kapamaraanan ng Diyos para sa ikabubuti ng Israel kung kanilang susundin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. God's promise for Israel is abundance and prosperity, but still there is danger in prosperity if they fall again on their sins. Napakabuti po ng Diyos. Sa pagbabahagi ngayong umaga, in Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 19, pinabanggit po rito ang paalala ni Moses sa mga karapat-dapat na gawin ng mga Israelita. Unang-una dito ang paggalang at pagkakaroon ng takot nila sa Panginoon na tanging siya lamang ang paglilingkuran. To fear God is to show our humbleness. Po ba tayo nagpapasakop? Tayo nagpapakumbaba sa ating Diyos. And when we let God to be our God in our life, tiyak ang kaginhawaan ng buhay natin. At kapatid, isa ito sa reminder ng Lord for all of us. At tulad ng reminder din ni Moses sa Israelita na tanging ang Panginoon ang tunay na Diyos at wala nang iba, ganun din po sa atin. Na tanging ang Panginoon ang ating tunay na Diyos at wala na pong iba. Sa susunod na talata sa verse 14 to 15, sabi dito na huwag silang sasamba sa ibang Diyos o Diyos-Diyosan dahil ang Panginoon ay mapanibuguing Diyos. Na kung sasamba sila sa Diyos-Diyosan ay papakita ng Panginoon ang kanyang galit. Sinasabi nga po sa kanyang salita sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ang mga Israelita ay talagang nagkasala sa Panginoon. Kung papaano sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, di pagsunod at paggawa ng mga gawaing di nakalulugod sa paningin ng Diyos. Pinanggit ko rin po na nananatili pa ring tapat ang Diyos sa kanila. And God will still provide a way out for them. Gagawa't gagawa ng kapamaraanan ng Diyos sa bayang pinili niya. And it is the love of God, praise God, who covers a multitudes of sins. Ayun ang nais makita ng Diyos sa mga lingkod niya. Even if we don't know what to do, we fix our eyes on God. Ang mga Israelita noon ay walang ginawa kundi ang magreklamo at gawin ang lahat ng kanilang nais. Kaya naman nakaranas sila ng matinding pagsusubok. Pero ganun pa man, tapat ang Diyos sa Israel. God is the God of order. Siya ang Diyos ng kaayusan. Lahat ng ito ay paalala at proseso sa pagsunod
pagsunod ng Israelita. Dahil sa huling talata po ay sinasabing kung susundin nila ito ay mamumuhay sila ng matiwasay at masasakop nila ang lupaing ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Purihin po ang Panginoon. Magtatagumpay ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Tapat at mabuti ang ating Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Purihin po ang Diyos kung papaano gumawa ng kapamaraanan ng ating Panginoon sa mga Israelita upang sila'y makaiwas sa pagkakasala. Ganon din po sa atin. Sa ating pagsunod ay tiyak na maganda ang plano niya para sa bawat isa. Atin pong itatak sa ating puso at isipan ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. If you obey, His promise will prevail. We must honor the Lord in everything we do. It is also written in Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Palagi po natin gawin lahat para sa ikapupuri ng Diyos at mahal tayo ng Diyos kaya may pagdidisiplina. Let us obey, follow, and have faith in the Lord, for He loves us so much. The Lord's discipline those He loves. Salamat po sa Panginoon. All glory to God. Tayo po'y dumako sa panguli pong panalangin. Our Heavenly Father, whom we love the most, thank you Lord for your grace every day of our life. Tapat at mabuti ka noon, ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat po kami sa iyong salita na pagpapala po ngayong umagang ito. Humingi po kami ng kapatawaran if sometimes we are disobedient, Lord, but you always provide a way out for all of us to overcome all of this, Panginoon. Tinataas din po namin, Lord, ang bansang Israel, and they're still in the middle of the war. And we believe, Lord God, that you will rebuild what was destroyed, Panginoon. Tatayo niyo po sila, and one day, at the right time na niyo pong pinagkaloob, we will rejoice and be glad, for they will see the victory comes from you, and they will obey, Lord. They will follow and have faith in you, O God, and declaring that in Jesus' name. Hallelujah. And then, Lord, teach us po to continue to obey, follow, and surrender to you. Ito po aming dalangin. We love you, Father. We love you, Lord Jesus and Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa patuloy na pagbabahagi ng kanyang salita. Good morning po. To God be all the glory.